Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. Taurus, this is Mei Ame from Japan. Kabayan, this reading is for you. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Amy. Maraming salamat din sa nakakataba ng puso niyo mga comments. Dahil halos lahat kayo is resonates. Keep comment lang mga kabayan. Ang yung energy is naiiwan dyan. Pati pangalan nyo binabasa ko. Makuha ko lang inyong energy, makaresonate lang kayo sa ating reading. Maraming salamat din sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto nyo na personal reading, nasa baba po ng video na to, how to contact me. This is a general reading, Taurus, kabayan, kuhalin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman para sa iyo. Maaring ito is a vice versa, maaring energy mo. Bonus reading natin to sa'yo, this April 2024. Kuhalin mo lang ang sayo, maaring energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Maaring ito isulid sa work, love, job, friends, family member, co-workers o sa business po. No? Ang dami. Para po kay Taurus. Gawa ka ng isipan, use your own intuition. Tandaan nyo, this is not your personal reading. This is a general reading, no? Salamat po. Okay, para sa'yo, Taurus. We have the 10, temporary situation. Ayan, may mga situation, na may mga emotions, o mga, kung nasaan ka man sitwasyon ngayon, that is only a temporary. Malalakpasan at malalakpasan mo din ang lahat ng kung naghihirap ka, no, kung may mga problema ka, kung nagkakaramdam ka ng mga emotion, temporary lang yan, no. Yan. Baka diin yung ka nalalagyan mo, trabaho man yan, that is only temporary. We have the tower, solid foundation, success with effort. Magkakaroon ka ng mga, with it comes to you, you need to take it action, kailangan full of effort, and syempre kailangan mo din mag-take it action para magkaroon ka ng mga solid foundation, trabaho man yan, relationship, kung anong relationship mo, kung anong foundation man yan, para sa iyong success. You need to give effort, no? And we have the feather. Someone you know is undependable and insincere. Ayan, ako po. Mag-ingat-ingat. Mukhang hindi may mga tao na hindi sincere sa'yo. No? Yan. Baka may mga nakakasalumuha ka sa iyong trabaho. Yan. Sa maaring karelasyon mo o mga kaibigan mo o kasamahan sa trabaho. Yan. At saka nakita ko rin dito na siguro you need to be sincere din sa lahat ng bagay para sa iyong success. Sa nakita ko dito. Okay, para may mga pagdadaanan ka, no? Kung akala mo sincere siya sa'yo, yung mga hindi sila nagiging tapat sa'yo, no? Maaring ikaw rin ito, maaring hindi ka rin nagiging totoo sa sarili mo, no? Yan. Be yourself, And may mga exciting, you have the gong. Boom. Yan. May mga exciting event na magaganap o mangyayari sa buhay mo, no? Ang nakita ko dito. We have the dark woman. Siguro may mga kadiling ka na mga dark complexion o mga dark woman. Yan. Baka kasamahan mo siya sa trabaho o may mamimit ka o baka kilala mo na siya, no? Yan. Dealing on the relationship with a woman with a dark complexion or hair. Yan. Baka nakipag-deal ka sa mga ganung tao na may dark complexion or dark hair. Yan. Yan. Baka boyfriend mo siya, girlfriend mo siya. Pero woman to, Baka yan. Baka may relate sa iyo yung woman na yan, no? We have the angel, spiritual guidance, protection from harm. Yan, nakaano sa'yo ang iyong angel, pinaprotektahan kaya sa mga tao na hindi nagiging totoo sa'yo, no? Yan. Siyempre, kailangan mo rin mag-give effort at maging matalino sa lahat ng bagay, Yan, your angel is protected you. We have the vote, money or property through an inheritance, winning or windfall. Yan, maaring may mga maning darating or maaring maaring problema din yun, maaring shift din, pagbabago, Yan, magkakaroon ng may mga lucky dito. Maaring there's also a property ka na matatanggap, no? O kaya pera sa nakikita ko dito.
Maari din, pero wala akong nakikita na ano eh. Yan, may mga pangyayari na hindi mo aasahan. Yan. No? Let's see. Anak, kaya ka na naman. Hindi tayo makakaano-kaano. Taurus, bonus reading po kay Taurus. This April. Tingnan natin, Taurus. Para po kay Taurus. Please show me. Show me. Show me. Para po kay Taurus. Okay. May mga pain ako nakikita sa'yo, no? Parang nagkaroon ba ng hindi mo, maaaring magkaroon ng hindi inaasahang mal-hurt ka. Makakaramdam ka ng sakit, or makakaramdam ka ng mga disappointment. Maaaring may lungkot ako nakita sa'yo. Maaaring may mawala, no? Basta siguro may medyo lungkot o when it comes to your trabaho, company, o sa isang foundation, ayan, may mga magangyaring ganun, no? May mga may hurt, yan, ingat lang din. May mga depression sa iba, makakaramdam, siguro iba dito, magkakaroon mga situation na hindi mapagkakasunduan, or maaring ikaw, sarili mo na rin, baka maaring magulo yung utak mo, no? Para ba kay Taurus, bonus reading. Naloko na. You need to stand. Basta strong will lang. Stand up. For belief ka lang, ha? Nako, Taurus, ang nangyari. The Nine of Pentacles, bakit po? You need to abandonin, no? May mga sudden changes na magaganap o mangyayari sa'yo. Sa nakita ko dito. Bakit po? Six of Wands. Okay, iba dito, yung iba dito, kung nasaan man kayo ngayon, content. Teka lang, ayusin ko lang yun. Ang init na kasi dito sa gato. Anak, ang init. Saka natin, okay. Iba dito siguro, handin yung pagiging kontento kung nasaan kayo ngayon. No, parang you try your best, ganyan. Kasi handin naman yung mga tao na malalapit sa puso mo na handa silang tulungan ka. No, sana nakita ko sa'yo kung nasaan ka ngayon. Handin yung part na nagkakaroon ng success, nagkakaroon ng victory. No, nakikita ko yung saya mo. Kumbaga, nagkakaroon ng mga, siguro this is na sinasabi na ginigib mo talaga yung effort mo kung nasaan ka man ngayon. Andito yung happiness kasi. Nagkakaroon ng new beginning sa'yo, no? Nagkakaroon ng pagiging kontento. Kasi nakita ko yung wealth and abundance sa'yo. Andito yung marami na rin ako nakikita dito na maaring maraming na nakakakilala sa'yo, o baka kilala ka na talaga sa pinagtatrabahuhan mo. Hindi yung nare-recognize ka na nila. No? Sa nakikita ko dito. Sa iba pa dito, sa nakikita ko dito sa'yo, na may mga achievement ako nakikita sa'yo. Kasi, handito yung part na hindi ka tumitigil hanggang hindi mo makuha yung ma-reach yung goals mo. Handito. Pero nakikita ko yung happiness mo when it comes sa'yo. Na handun, wealth, abundance, and prosperity yun. Nakita ko yung yung abundance, nakikita ko na mas more ka nag-focus sa sarili mo ngayon. Mas more ka nag-focus ngayon sa pera mo, sa stability mo. Yan. Nagkakaroon ng discipline when it comes sa kaperahan, yan. Nakikita ko yung pagiging disiplina mo. Ito rin mga reward and success, no? Baga may na-achieve ka na talaga dito sa'yo. May achievement. May pagkapanalo, no? So, nakita ko dito, maaring iba dito, baka manalo kayo, no? Baka may winning ako nakikita. I don't know why, pero maaring iba sa inyo merong love na sumusuporta sa'yo. Yan, maaring ay new love. Ganyan, maaring
a new business o new job, ganyan. May tao ako nakita na sumusuporta sa'yo. Ano yan? Ace of Cups. Baka may bago kayong na love. Okay. Andito, okay, or moving and looking to the future, no? Okay, fine. May mga biglaang mangyayari na hindi mo aasahan. No? May mga biglang mangyayari na hindi mo aasahan na maaring may mga movement o mga changes ako nakikita sa'yo. No? May mga changes. Biglaang hindi mga mangyayari. Sa nakikita ko rin dito na ginagawa mo ang lahat para mag-success ka sa buhay. Yan, ang dami mong minamanifest, ang dami mong hinihiling. You're manifesting wealth, you're manifesting success, you're manifesting a good life, no? Sa nakita ko dito. Baka kaiba sa inyo na nag-uumpisa na ng bagong buhay o bagong pag-ibig dito. Yan, baka ito yan, no? Baka may makilala kang o yung kakilala mo is a dark woman o kaya dark complexion o kaya yung hair niya is dark, no? Sa nakita ko dito. Baka nga iba dito, may pagkasingkit pa yung inyong minamahal, if ever. Baka may nakilala ko yung ganyan, baka yan ang destiny nyo. No? Page of Swords. Usually, Page of Swords. Maaring, kung may nakilala kayong person sa buhay nyo, baka medyo pinag-aaralan nyo pa siya kung anong tao talaga siya. Kung mabait ba siya, yan. Baka ganun. Pero mag-ingat din tayo, no? Kasi nakita ko baka may mga sinungaling ding tao. No? Andito ka sa, baka may nakilala na kayo, baka may nakilala kayo, baka yung mga girlfriend nyo nakilala nyo o boyfriend nyo nakilala nyo sa internet, o kaya may nakilala kayo ba internet na kinakausap nyo, ganyan. Sa nakita ko to, you are jungling, nagja-jungling ka, no, sa mga sitwasyon. Iba dito siguro may mga pinag-aaralan, yan, mahilig siguro kayo mag-research. May mga sitwasyon ako nakita na pinag-aaralan mo, maaring isa is pagkakaperahan, o kaya naman, may mapasok na pera sa inyo. May mapasok na pera sa inyo. May pinag-aaralan kayong business. May pinag-aaralan ata kayong business, May pinag-aaralan kayong new job, new work, o kaya love, ang nakita ko dito. Yan, may papasok na pera sa inyo. May magaganap na success sa inyo. May magaganap na happiness, celebration. Taurus, ano ba ang Taurus? March, April. Okay, baka may baka may birthday? Nagaganap ang birthday? Yan, baka may maganap na celebration with a close relationship o magkakaroon ng having fun o happiness man yan o may mga mag-i-enjoy. Ako nakita, maaring getting together ng friends, kakilala, ng family, ng close relationship o mga events parties yan. Baka birthday mo, baka advance parties to, no? Maaring ganon sa iba. O may mga attenan ka na isang celebration na wedding, no? Nakikita ko rin dito sa'yo, there is someone here na they want niya na getting together sa'yo. They want a union, sa nakita ko dito. Parang handun yun sa part na parang they want to value you, o ikaw to, na maaring there's a new person ako nakita dito, di ba? Maaring ganun, a new person, na maaring ikaw o siya ang mag-aalok ng, para may ibibigay siya na maybe valuable gift. Maaring ring, maaring jewelry, ganyan. O they want to support you, maaring ganun, sa nakita ko ito. Meron ako nakikita na maaring may mag-propose. Oh my God. May mag-propose ng wedding, sa nakita ko dito. Baka may mag-propose ng wedding. Pero hando sa part ako na nakikita na baka pinag-aaralan mo pa siya o medyo inaalam mo pa. No? Bakit Nine of Wands? May mga biglaang nangyari na hindi mo inasahan, na biglaang nasaktan. May mga biglaang nangyari na battle, na biglang battle. Handun, parang mga problema na naganap sa buhay mo na hindi mo na sana magaganap yun. No? Sa nakita ko to. Pero nakita ko naman na parang any battle na daraan sa buhay mo ngayon, you are ready to fight. Nakikita ko na hindi ka na natatakot, kung ano mang storm yan, ganyan. May mga ideas ako nakikita sa'yo,
Actually, may mga ideas ako na nakita na gusto mong gawin, pero nahandi yung pag-isip. Handi yung pag-evaluate dito, no? Pero alam mo ko, if ever ako sa'yo, binaba na parang, are you ready, ate? Sabi naman kasi dito, di ba, kailangan lang daw ng give effort para sa iyong success, no? Sa nakita ko dito. Para maging matatag yung mga foundation mo, yan, you need to give effort. I-full mo na yan. Kasi nakita ko dito, pinag-iisipan mo siya, pero nakita ko naman na ini-evaluate mo siya, ganyan. Baka may biglang kayo nakilalang tao, no? Yan, parang ini-evaluate mo pa yung mga sitwasyon. O parang binabalanse mo pa. Pinag-aaralan mo pa siya masyado. Ganun na nakikita ko sa'yo. Nakita ko naman na parang may gusto kang gawin na unstoppable. May gusto kang gawin na parang hindi ka na rin mapipigilan. Siguro nga, pinag-aaralan mo siya, ganyan. Kasi nandun yung back and forth feelings eh. O kaya may mga ginagawa ka dito na multitasking, ganyan, maaaring ganun. Nagja-jungling ka pa kasi, no? May mga, as in ganun, researching. Tingnan natin. You need to give effort kasi you are the magician, lahat kaya mo. Bakit Six of Swords in reverse? Six of Swords. Parang, okay, thank you. Siguro this is a time naman na isipin mo rin yung sarili mo, no? Isipin mo yung sarili mo para mag-success ka sa buhay. May mga situation ako na nakita na parang napagod ka pero handun yung you are not looking to the future. Pabalik eh. Nagkakaroon ng delay sa'yo kasi nga sabi ko sa'yo you are jungling, no? Kung tutuusin lang, kaya mo lahat. Kaya mo ang mga lahat ng pagsubok. Handito yun sa pabalik ka. Siguro, handun yung nagkaroon ka ng mga mental trap. Parang pagod ka pero handun yung pagod, pero hindi mo siya mapakawalan. May mga obstacle ako na nakita, o may mga problema, o may mga situation na hindi mo kayang i-release sa sarili mo, o hindi mo kayang bitiwan, o hindi mo kayang, tawag dito, basta pabalik ka, hindi ka pasulong, ganyan. Nagkakaroon ng mga, parang sa ngayon, wala ka pang mapuntahan. No? Ganun. Parang resistant to change. Parang nagkakaroon ng, I don't know if you have an unfinished business. No? Ganun nakikita ko. Parang hindi pa tapos yung mga ginagawa mo, kaya hindi ka pa maka-move on, o hindi ka pa maka-look to the future, o hindi mo pa talaga ito mabitaw-bitiwan. O kumbaga hindi ka pa, wala pang change. Walang change sa sayo. Wala akong change na nakikita sayo. Hindi mo pa makapakawalan ang nakaraan. Pero sa nakita ko dito, sinasabi naman dito na siguro you need to let go the past. Because it's done. Tapos na yun eh. No? Maging malakas, maging matatag ka. Make a new beginning, yan, no? Sundin mo yung puso mo sa nakita ko dito. Yan. Sundin mo yung puso mo. Kailangan dito ng awareness, ano? Self-evaluation, tsaka kailangan mo na rin mag-decision. It's time to awake. No? Kasi pagod ka na eh. Pero siguro nga may in-evaluate ka, ganyan. The Nine of Wands. Tama, para lahat ng ano mo nagre-reverse. Andito sa part na ang hindi ko maintindihan if there is someone here na na pumipigil sa'yo. Parang gano'n nakikita ko. Parang may tao na pumipigil sa'yo. Nagkakaroon kasi dito ng lack of discipline. Parang, I don't know why, pero parang wala eh. Wala na ako nakikita sa yung excitement. Kung nasaan ka man ngayon, wala ako nakita sa excitement. Kasi nakita ko na parang pinag-iisipan mo rin, nag-iisip ka rin ng mga katotohanan, hanggang doon yung urong-sulong if you want to withdraw or if you want to retire, ganyan. Baka kayo, nag-iisip na kayo kasi may, kumbaga nahando na sa pagiging, kumbaga pagod na kayo sa buhay. Hindi ko naman sinasabi na parang gusto niyo lang maging stable, na gusto niyo na siguro, yung iba gano'n na, a father figure na parang they want to retire and they want to settle down, na parang gusto na lang niya mag-relax. May mga gano'n ako nakikita kasi,
O siguro may iba dito pinag-iisipan yung nagsasisiyat-sat pa kayo sa sarili nyo. No? Maaring, parang ganun nakita ko, parang meron kayong hinahanap na solusyon. No? May mga hinahanap kayo na liwanag, no? Sa nakita ko dito. Kasi parang handin yung part na meron pa kayong naumpisahan na kailangan yung tapusin. Kasi sabi ko nga sa'yo, there's an unfinished business. Ang hindi ko alam, if there is someone here na nagko-control sa'yo and nagkakaroon ng mga violence, sa iba siguro gano'n. Ayun, siguro sa trabaho, yan, baka, hindi ko alam, parang ganun nakita ko. May tao ko nakikita dito na, controller, o ikaw, kinokontrol mo siguro yung sarili mo kung nasaan ka man ngayon. Yan, maaring ganun sa nakikita ko. Parang wala ka pa kasing ginagawa parang wala lang. Upo ka lang, puro lang pagpaplano. Puro pagpaplano ang nakikita ko sa'yo. Plano ka lang ng plano, pero walang movement. May nakita ko dito na tao na abusado. Tao na parang siguro wala pang ambition. Wala pang ambition sa buhay. O ayaw pa talaga mag-move. Ganyan. May mga tao na hindi mapakali. Ganyan. Kumbaga, doon yung part na pabago-bago yung isip. Yan. May mga tao ko nakita nyo. Baka ikaw to. Palagi nagbabago yung isip. Naghihintay ng tamang direksyon. Ganyan. Naghihintay pa lang. Siguro yung iba dito, nahuhumaling kayo sa, may mga, sa pagkain, ganyan. Baka nagbago kayo ng pagkain o may kinahihiliga kayong pagkain to observe. Parang iba dito, hindi na masaya sa sitwasyon nila. Gusto na mag-another path. Nagkakaroon nga kayo ng idea, pero hindi naman kayo makapag-desisyon. Indecision kayo. Kasi bakit? Nako-confuse kayo. Nag-aalala kayo. Natatakot kayo. Handun na pumapasok ng anxiety as stress. Nagkakaroon ng mga delay sa inyo. Kahit na kayo may naiisip na kayong idea, na you want anew sa inyo, na gusto niya na lang panibagong beginning, indecision pa rin. Ganon. Nagkakaroon ng delay, nagkakaroon ng nakaramdam kayo ng stress. Meron dito mga mental turmoil. Yan na nakita ko dito. Meron ako nakikita na parang sa part na parang hindi nyo na ano ba tawag dito? Parang hindi na kayo nag-iingat. Ganyan. Hindi na kayo nag-iingat. Parang walang pag-iingat ako nakikita dito. Bahala na. Parang something ganon. May mga sitwasyon din ako na nakita sa'yo na hinihintay mo pa siguro yung talagang clarity with it comes sa'yo sa buhay mo. You want siguro, hindi ko alam, pero hindi ka makapag-decision. Pero alam mo, if you want to make a beginning, nakakakaroon ka ng victory and success. Hinahanap mo pa, parang may gusto ka pang i-correct, may gusto ka pang, kasi decision making na to sa'yo kailangan mo ng clarity dito. Hindi mo kailangang matakot. Hindi mo kailangang ma-stress. Nagkakadelay-delay ka sa lahat ng ginagawa mo. Harapin mo. No? Ano pa para kayo to? Bakit? God. Sorry sa reaction Ang tagal mo magdesisyon, Taurus. Ang tagal. No? Handun yung sa part with it comes, siguro iba sa inyo, nagkakaroon kayo ng problema with it comes sa inyong trabaho, sa inyong financial. No? Handun sa part na nakikita ko yung lungkot mo, no? Nakikita ko yung hignapis mo na parang walang saya. Parang hindi ka na nakakaramdam ng hope. Parang puro lungkot, puro self-doubt,
puro parang false impression lang, nalalack of clarity ka talaga, as in. Wala na akong nakikita sa yung sigla. Oo, nakatingin ka sa the future. Oo, nakapokus ka sa ginagawa mo. Pero hindi ko alam kung bakit ako may nakikitang hindi ka na masaya. Parang ang tagal mo na itong nararamdaman, itong sitwasyon na to. Nagkakaroon ba ng mga rejection sa'yo? Nagkakaroon ba ng mga parang pinagsukluban ka ng langit at lupa? Parang ganun yun. Ganun nakita ko. Parang maraming naging problema o maraming nagiging problema ikaw sa'yo. Siguro iba dito, maaring iba sa inyo, nafe-feel nyo na wala nang pag-asa, na wala nang mangyayaring hope sa mga sitwasyon na dinagdadaanan mo. Siguro nakakaramdam na kayo ng mga negative change, kanyan, parang wala nang magbabago. Ang tagal nyo na rin itong iniinda, no? Baka iba sa inyo, no? Baka masakit yung ulo nyo, tsaka ang paa nyo, no? Baka iba dito, baka pilay, no? Baka natipilok o nakasaklay, ganyan. Tingnan natin bakit Knight of Pentacles. Naku po. Sabi ko na nga be. Mag-ingat sa mga tao na nagbibigay na, mga tao na nagsisinungaling. May mga tao dito na nagbibigay ng problema sa'yo. Nakabanding mo na to. Malapit to sa puso mo. Nagbago ng direksyon tong tao na to. Maaring ito yung tao na kinat mo sa buhay mo kasi nagsinungaling siya, no? Kasi parang gusto niyang manalo sa walang katwirang Binibigay niya yung effort niya dito. Iba dito may related sa money to. May iba na siguro tong iba. May pinagpipilian siya. Sa nakikita ko sa'yo dito, Taurus, in the past talaga nagkaroon ng mga ng mga nagkaroon ng mga panloloko, binackstab ka, niloko ka, nagkaroon ng mga deep wounds. In the past, ganun nakita ko sa'yo. Pero nakita ko na nagkaroon na ng mga recovery, pero hindi pa rin yung hindi yan magiging masaya. Handito rin yung parang siguro inaano mo na lang yung sarili mo na darating din ang araw magiging okay ako. Darating din ang araw malalakpasan ko to. Ganyan. Parang ang tagal mo na rin nararanasan to. Handun yung part na may nakikita ko na nagkakaroon ng pagbabago with it comes sa'yo. No? Nagkakaroon ng pagsasaayos. Yan, pagbabago, pagsasaayos. Meron din ako nakikita na na rehabilitation. I don't know why, bakit may rehabilitation ako nakikita sa'yo. May mga inaayos ka rin sa nakita ko dito. May mga pagsasaayos, no? May mga inaayos o may mga nire-refer ako nakikita dito. May mga siguro handun yung you want to come back to yourself siguro sa nakita ko dito. Parang gusto mo na ibalik yung pagiging ikaw dati. Ibalik mo yung pagiging ikaw sa nakita ko dito. Nakita ko naman na na-over mo na yung mga paghihirap, pero handun pa rin yung hindi pagiging masaya. Ay, sorry po anak. Sorry po. Ano pa po para kay Taurus? Last na to kasi maubusan tayo ng oras. Bakit? Sorry anak. Nagulat yung anak ko. Okay. Nakita ko sa'yo na parang nahanduin yung part na naaalala mo yung mga past na problema mo, yung mga nagbigay sa'yo. Siguro naalala mo yung mga struggle sa buhay mo, yung mga tao na nabigay ng problema sa buhay mo, yung mga hindi ka nakapagtutulog, yung masyadong binigyan ka ng matinding responsibilidad, maaring ganun. Handun sa nakapokus ka sa, naalala mo yun mga stress, anxiety, depression mo yan. Naalala mo yung mga nakaraan na hindi magagandang nangyari sa buhay mo, sa nakita ko dito. Pero sa nakita ko naman na handito na mag-i-start ka na
na sarili mo naman ang iyong i-focus sa nakita ko to, na handun na rin yung part na pipilitin mo nang maging masaya. Tinatry mo nga i-balance yung sarili mo sa ngayon yun. Handun yung mga nakita ko pagiging patient mo. Naalala mo yung mga hindi mga naging magandang nangyari sa nakaraan. Lalo na yung mga tao na nagbigay sa iyo ng sakit. Yun, nakikita ko na parang naaalala mo yung mga memories na ganun, no? Yan. Arigatou namaste, God bless.